Brother Oscar, Mami Susan, kailan ang huling dagat nyo? At syempre, follow-up question, miss nyo na bang mapunta sa dagat? Of course. Oo naman. Ikaw, kailan? Napaka-refreshing. Ikaw, ilan ka? Siguro ito lang, ito summer. Summer ba? O parang mga last year ako. Tama nga yung summer din, mga April ako. Ako tanungin nyo. O, ikaw, ano ba? Tanong sa akin Ano, eh. ikaw? Sige, ikaw. Ako siguro ba 3 years ago. Uy, Gano'n nakatagal, yes. Oo, iyo. Kasi gano'n ako ka-dedicated sa trabaho. Hindi ako absent. Ganun talaga. Ikaw na. Okay, ito, masabi ko na lang din. Bukod sa chill ang magdagat, iba ang sayang hatid nito sa mga residente ng Mindoro. Aba, kailangan mo nga raw ng mabilis na kamay para mahuli ang isang uri ng lamang dagat na kakaiba man daw sa paningin, masarap daw kapag kinain. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Pahaba na hugis dila at tila may sungay. Mayroon din itong buntot na mistulang toge o bean sprout. Ito ang tongue shell na balay. Sa Pola Oriental, Mindoro, ang 26 anyos na si Melvin, nakasanayan na raw ang pangunguha at pagkain ng balay. Kapag kabata ko na ho ay kumukuha na talaga ako ng balay at hindi ko na ho mabilang kung ilang taon nang akong kumakain ito. Nakukuha po siya ay kung kailan hibas or maliit ang kati or low tide. Ang bilis niyang lumubog. Karaniwang matatagpuan ng balay sa tabing dagat na nakabaon sa buhangin. Ito na guys. Ayan siya guys. Wait lang. Wait na. Yun o. Laki yung taba oh. Taba. Kapamilya ng talaba at tahong ang balay, ayon sa Senior Fishing Regulations Officer ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources NCR na si Noni Enolva. Ang balay ay kulay verde or kayumanggi. Ito ay tinatawag na tongue shell kasi ang scientific name nito ay Linguna anatina, galing sa mga salitang Latin na linguna na ibig sabihin ay tang or dila. Yung anatina naman ay ibig sabihin ay duck-like or ang hugis ng balay or uka ng bibi or pato. Dagdag pa niya, walang laso ng buntot nito at tumutulong lang para mapabilis ang paggalaw o pagtatago ng balay. O hindi naman siya kagaya ng iba na shells na kayang lumangoy, kagaya ng scallop sa paraan ng propulsion, nakakalangoy. Ang only purpose ng buntot ay to burrow ilalim. Kapag mataas ang tubig dagat, pahirapan daw sa paghahanap ng balay. Tinutukan ko din sa putik at dapat mabilis din yung kamay para mahuli at matsimpuhan natin yung balay kasi mabilis ho yung kanyang paglubog sa ilalim. Pahirapan man sa paghuli, sinuwerte naman sina Melvin na makakuha ng isang platong balay. Kanila itong iuwi para ihawin at gawing kinilaw. Hugasan ito ng 2 o 3 beses hanggang sa mawala ang putik. Saka puputulin ng buntot. Iihawin ang balay hanggang sa bumuka ito. Lalagyan ng sosa at hahayaan itong maluto. Ang pinutol na buntot hindi raw itinatapon. Binubudburan nila ito ng asin, sibuyas, kamatis at sili para gawing kinilaw. Ang sarap, solid. Masarap. Kasarapan ng halang niya. Ayon sa nutritionist na si Jasmine Balisi, mainam sa katawan ng pagkain ng balay basta tama ang pagluluto nito. Maaari tayong makakuha ng protina at tinatawag nating omega-3 fatty acids, even vitamin B12 na nakakatulong upang protektahan ang ating mga puso. Hindi rin inirekomenda ni Jasmine ang pagkain nito ng hilaw. Hindi rin inirekomenda na kumain ng raw na tongue shells dahil meron nga itong heavy metals na lead and cadmium at bukod doon, dahil na-expose ito sa putik na maaaring mag-lead ng toxicity lalo na kapag nakapag-consume tayo ng maraming amount nito. Paalala rin ni Noni ng BIFAR, siguraduhin walang red tide alert o algal bloom sa karagatan tuwing mangunguha ng balay. Kung ikakainin ay siguraduhin nating galing sa malinis na karagatan, pinagbabawal po natin ang lahat ng klase ng shellfishes pag may red tide po doon sa source or sa fishing ground. Kakaiba man sa ating paningin, masarap naman daw kainin. Pero sa bawat subo nito, dapat siguraduhin ligtas ang paraan ng pangunguha at pagluluto. Iyan ang kwentong dapat alam mo.